Pakyat pala, pakyat. May lamang kuya? Sige. Kakagi sa taas. Maragulya. Ito. Maragulya. Ito po, ito po. Pakita ko na sa inyo. Ito po. Katulad siya ng tungo na may tinik siya. Kaso nga lang po, ang pagkakaiba ito para po may palatandaan kayo. Ang pagkakaiba po nila sa dahon saka sa ito. Tatlo siya. Yan. Ito po yung dahon ng nami. Yan. Kalot dito po sa lugar nila. Pero yung puno niya, katulad ng tungo, matinik. Pero ang pagkakaiba nila sa laman. Ang tungo po puting-puti na madulas. Ang kalot po kulay dilaw. Andali, hukayin natin to. Yan, dilaw ka. Yan. Papahid sa mukha mo. Yan, kulay dilaw siya. Nakapaglabas na tayo nito. Maliliit pa yung laman nyo. Mga December pa to. Ito malalaki. Meron dyan? Ay, makapal daw. Ayun, tingnan natin kuya. Asan? Ay, oo nga, yan. Malalaki na dahon. Maragulya. Dagulyan rampe. Ayan, makapal. Ito po ang kalot. Ayan. Ito kahanga-hanga pala talaga ang kalot. Ito ang kalot. Grabe kuya. Tingnan niyo yung puno. Tsaka magulang na yan. First time ko nakakita ng ganito kalaking puno ng kalot. Kasi normal nakikita ko sa Bulacan, ganito lang kaliliit. Pero dito, grabe ang taba. Tapos ang dahon niya, iba na, ang lapad. Pag pala malaki na, malaki rin ang dahon. Ayun. Kuya, mahukay ba natin to? Para yung dahon niyang malalaki mas malalapad, ayun malalapad ng dahon. May panghukay ka ba dyan kuya? Pahukay nga kuya. Para natin. Yung pagpuproseso po ng kalot o nami, pagkatapos nyo pong mahukay yan, hihiwain nyo po ng manipis. At pagkatapos yung hiwain ng manipis, alam nyo po yung plastic na malaki. Ilalagay nyo po dun sa plastic, tapos lalagyan nyo ng tubig, tapos tatalian nyo. Dodoble nyo yung plastic o kahit 3 doble. And then babaon nyo sa lupa ng walang singaw, tatakpan nyo. Babaon nyo siya ng for 3 days. After nun, pagka naibaon nyo na, hahanguin nyo, hugasan nyo, and then dadalhin nyo sa ilog. Pagdala nyo sa ilog, ilalagay nyo sa isang kulambo para pumapasok yung tubig doon sa may agos. Tapos mga ilang araw nyong paagusan. After po nun, ibibilad sa araw. Pagkatapos po ibilad sa araw, pwede nyo nang saingin. At pwede na po siyang pang-alternatibo sa kanin natin. Yan. Marami po mga kababayan natin na gumagawa nun. Ganun po yung pinaka-proseso talaga. Ayan o. May laso na yung laman Oo nga. Pero solid yan. Magbayo na yung laman nga. Magbayo na. Wala nang nang kain Grabe. Sige kuya, okay lang. Sanay tayo sa sa lupa. Kasama nga po pala natin si Kuya Adventure. Ayun. Yan, sana po suportahan natin si Kuya Adventure. Yung mga ginagawa niya, parehas din sa atin. Kaso nga lang, may trabaho si Kuya kaya madalang siya makaahon sa bundok. Pero kung tutuusin, December pa talaga ang yan ng kalot. Malalaki laman yan. Ngayon, kaya lang natin ginagawa para pakita sa inyo. Daming laman kuya. Yan ba kuya kumukuha ka rin yan? Sinusubukan mo? Hindi, kumukuha ako nito. Pag may sugat kasi sa ulo yung kalabaw, may uhod. Pinapahid mo? Oo. Gamot siya. Namin siya tapos ilalagay sa sugat ng kalabaw. Patay yung uhod. Ganun. Napaka-inam din pala yan. Ang kalot pala ay isang mabisang gamot din pala para sa kalabaw, sa mga sugat ng kalabaw. Galing no. Ito po, paalala po sa lahat, may tamang proseso po ang kalot bago makain. Ito po, kaya lang tayo na gano'n dahil meron tayong video na kung naalala nyo nasa Ilocos tayo, yun nasa ilog. Ito po yun, pinakita lang po namin sa inyo yung puno saka yung laman niya. Sa Bulacan kasi maliliit lang pero dito iba.
Ay, ano, Grabe. pinatubo kasi. Buhangin. Buhangin. Kaya malaman. Ano yan, nasa bato lang oh. Oo, Ay, ano. luwang ng laman oh. Tingnan nga kuya ilalim. Sarap ng laman. Yan. Grabe, ang daming laman, no. Yan, kukuha tayo ngayon ng isang laman. Yan, kukuha tayo ng isang laman. Ihiwain natin, babalatan natin para mapakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Tandaan nyo po, yan po ay may tamang proseso sa paggawa. Kung yan po ay po proseso natin, naabutin po tayo ng 1 linggo mahigit bago natin siya makain. Pero sa ngayon, ituturo lang namin sa inyo kung paano. Kuya, okay lang kuya pabalatan. Yung makita yung pinakabuong laman niya. Balatan ni kuya. Yan. Okay, balatan mo na yung bukay. Pero manos kaya? Problema ito, nakita ko mo eh. Mas kamo. Kuya ko magdurugang kini, saka ko dakulutan ni Billy ko isugat. Yan, alternatibo nilang pamatay sa uhod ng sugat ng kalabaw. Sa mga kalabaw. Anong tawag dito? Panghilom ng sugat. Saka sa kuto. Gamot. Gamot. Pero pagkain talaga ng native yan. Yan ay pagkain po ng mga kababayan natin yan. Ay, Yan, dito po, nasa babalan tayo. Wala tayong, pero kung meron tayo sana makakausap kuya na nagpo-proseso para mapakita natin. Hindi, ano natin, puntahan natin. Kasi pwede naman natin gawin, kaso nga lang, haba yung panahon. Pwede naman natin paliwanag kung paano. Yan, nabalatan na ni kuya. Medyo may kunat po kasi siya kumpara sa tungo. Ang tungo malutong. Saka matamis yan. Ako nakatikim na ako niyan. Matamis siya. Masarap ito nung sa gataan, masarap daw yan. Parang gati. Nung hindi pa pumuputok ang volkan. Yan. Marami ang gumagawa nito sa flora pagkain nito ganito. Pagkain. Pero pang alternatibo kasi sa kanin yan. Umpisang pumutok yung volkan, wala nang kumain dito dito. Kaya pakita nga, yan, i-slice lang na manipis. Pa-slice nga ko yan ng manipis. Sige, Koy, dito na lang, Koy. Yan. Para maano ko lang. Papandayin natin. Sige, pandayin mo. Para nga pa, yan yung nakita natin doon sa may Ilocos. Yan. Ito siya. Mapapansin nyo, matubig siya. Yun po yung pwedeng makasama kung sakaling kakainin agad natin ng rekta. Hindi pwede. Ganyan po. Hihiwain nyo siya ng ganyang kanipis. Tandaan nyo po, ang pinakatamang proseso, maraming pong prosesong gumagawa niyan. Yung iba hindi na po binabaon sa lupa, diretso na sa ilog. Pero ang pinakatama po, para mas safe, lalagay nyo po sa plastic na may tubig, yung malaking plastic. Pagkatapos, tatali nyo, bababad yun ng matagal para kayo nagbuburo. Pero sa ilalim ng lupa. After po nun, hukayin nyo, after 3 days, and then hugasan, tapos dadalhin nyo sa ilog para pagusan. After 3 days din sa ilog, ibibilad nyo naman siya. Yun, pwede na siyang kainin. Ayan, ito po ang itsura ng kalot o nami. Para lang po sa mga hindi nakakaalam. Nami. Sa Bicol ata, nami rin yata. Jangkin Bicol. Yan kayo, Koy. Bicol ba kayo, Koy? Oo, tubong naga ako. Naga, ano tawag sa inyo? Nami din. Nami din. Ayan. Pero matagal na si Kuya dito, hindi pa pumuputok ang ito pong nami, makatas to Ayan o. Dali, makatas. May gata ito parang nyug. Makatas. Sa dudurugan mo. Makatas siya. Ayan. Nung hindi pa nga pumuputok ang pinatubo, kinakain namin yan. Ang tao kasi nung pumutok ang pinatubo, nagbabaan sa kapatagan. Yan, ganyan po siya. Ayun po mga katropa, pinakilala lang po namin sa inyo ang nami. Ito po yung dahon. At yung puno niya, matinik, parang tungo. Pero hindi nagbabago, green pa rin siya kahit magulang na. Di ba? Ayun po mga katropa, kami uuwi na ni Kuya Adventure. At yun lang naman talagang aming pinakay para ipakilala ang puno ng nami. Kuya, ano pangalan mo, Kuya? Bitot. Baka meron kang mga shoutout sa Bicol, mga kamag-anak mo. Kalimut ko na yung mga kamag-anak ko doon. Ayun, minsan talaga, maganda talaga kinakalimutan ng kamag-anak eh. Umalis ako kasi doon, 3 taon pa lang ako. Bata pa. Dito na nagtira si Kuya. Hindi na po, Kuya. Ayun po mga katropa, gusto ko ipakita na rin sa inyo bago tayo magtapos sa ating episode ngayong araw. Ang ganda ng lugar. Ito pong lahat na matatanaw nyo.
Ay, kay Kuya Harold. O kay Kuya Adventure. Ay, hindi pa kuya. Yun lang pala doon banda. Kaya ano po yan? Napakaganda. Ating mga kapatid. Mga kapatid. Ang ganda po ng lugar, no? Ayun po mga katopa, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa Soto TV10 at sa Team Soto at syempre kay Kuya Harold, kay Kuya Adventure. Ayun po, lagi kayo mag-iingat at God bless po.